If you have your Bibles with you, samahan niyo po ako ngayong hapon sa Book of Acts. Amen? Sa New Testament, atin pong pag-aaralan ang aklat ng mga gawa. Sa Tagalog Bible, yung Book of Acts po ay, ang tawag po dito ay aklat ng mga gawa. Amen? So pagkatapos po natin basahin, I will explain to you why is it called the Book of Acts. Amen? Doon pa lamang po ay meron na po tayong hint, meron na tayong idea doon sa salitang aklat ng mga gawa. So, meaning to say, everything that we will see here are all about works. Amen? Halos lahat ng mababasa po natin dito sa aklat na ito ay tungkol po sa mga paggawa at pagtrabaho. Amen? Pero ang tanong po ngayong hapong tanghaling ito, kanino po itong mga gawa? These are the Acts of the Apostles. Amen? So samahan niyo po ako sa Acts chapter 1. Let's go to Acts chapter 1 and let's start reading from verse 1 to 12. Nandun na po ba tayo ngayong hapon ito? Amen. Let us read. At sabi po sa verse 1, "The former treatise that I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up. After that, he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. To whom also he showed himself alive after his passion of many infallible true proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, You have heard of me." Verse 5, "For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power." Verse 8, "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Last verse, verse 12. "Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath's day journey." Tayo po ay sama-samang yumuko at tayo po ay manalangin. O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapon po ito. Panginoon, sa amin pong pakikinig ng iyong salita, we pray that the power of the Holy Spirit will be activated unto everyone that will hear the gospel, the word of God being preached and teached today. Holy Spirit, ikaw po ang dakilang tagapagturo. You are the greatest teacher of the church. Gamit lamang po ako, daluyan lamang ako, instrumento lamang po ako, upang ang iyong banal at makapangyarihang salita ay makadaloy ng malaya at maunawaan ng bawat isa. Titiwala po namin sa iyo ang gawain ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, parangal, pagsamba. Ito pong lahat ay aming itinalangin ng may pananalig sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat may magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ulit ang Panginoon sa hapong ito. May mga ilang bagay po na nais ko pong ilatag sa inyo pong mga pag-unawa ngayong pong hapong ito dahil just like what I've said, I'll be teaching more on the book
of Acts ngayong pong mga panahon ito just to prepare our hearts para po may handa ang ating puso at isipan sa understanding kung ano po ang duty natin as Christians and believers of today. Amen. So bago po tayo magsimula dito sa Book of Acts, if you're ready, if you're taking notes, dahil ako'y naniniwala that we are not only the people that will be benefiting from this lesson today because sa pagkakataon po ito, we are facing a camera today at ito pong pag-aaral na ito at ito pong mensahe ito will not only be staying in the four corners of this church, ito po ay dadaloy sa iba't ibang panig, sulok ng daigdig. Amen. Kaya ngayon pong hapong ito, ating pansinin, ating po munang pag-aralan. Lagay ko po muna ang ilang mga detalye na paniwala ko po ay kailangan nating maunawaan as we go on in our study in the Book of Acts. Number 1, who is the author of the Book of Acts? Sino po ang sumulat? Sino po ang may akda ng aklat ng mga gawa? The Book of Acts was written not by any or one of the disciples of Christ. Hindi po ang sumulat nito isa sa mga apostol ng Panginoong Jesucristo. If you would like to know, if you are interested in knowing kung sino po ang may akda ng Book of Acts, his name is Luke. Ang pangalan po ng sumulat nito ay ang lalaki na nagngangalang Lucas. He is also the same author who write the Gospel of Luke. Siya rin po yung sumulat ng tinatawag na mabuting balita o ebanghelyo ni Lucas. You have to remember, kailangan po natin maunawaan because we are Christians, we love the Word of God. Sa Biblia, meron pong tinatawag na Gospel. And there are only 4 Gospel. Amen? The Gospel is not 10, not 5, not 6, but there are only 4 Gospel. Ano po yung Gospel, if you know? Matthew, Mark, Luke, and John. Amen? So, pansinin po natin din, just to prepare your hearts into deeper understanding into the things of God, the Gospel is written by 2 apostles and the 2 are not. Doon po sa Gospel, dalawa lamang po ang apostol. The only apostle there was the one who written it first, and is Matthew. And another apostle who had written the Gospel is John. But the 2 in between of Mark, Matthew, and John, Mark and Luke, was not an apostle. Hindi po sila apostol. Noong ako po'y nagsisimula sa theological class, ang sabi ko, there is a question in my heart and in my mind, bakit po hindi pa inalaw ng Panginoon, ng Diyos, na ang mga sumulat ng Gospel, all of them came all at the same time from their apostles? Bakit po hindi na lamang bakit nagipang si Mark? Bakit nagipang si Luke? Why is it that instead of Mark and Luke, it could be James? Amen? Pwede po ito si Santiago. Amen? Pwede pong isa. Pwede pong si Pedro, yung isa doon sa Gospel. Why is it na nagpasok po doon sa Gospel ng lalaki na pangalan ay Marcos, ang lalaki na pangalan ay Lucas? That were never part of the team. At noong una, hindi ko po maintindihan, but later on, I understood that God is so brilliant. Napakatalino po ng Diyos because what He is trying to do is to establish the integrity of the testimony about His Son, Jesus Christ. At naalala ko po ang ganitong idea para maunawaan ko ito. That in a court case, sa isang asunto, sa isang pagdidimandahan sa korte sa natural, sa court of law, pagkukuha ka po ng tinatawag na witness sa isang kaso. Ang sabi ng ilang mga abogado, na pag kumuha ka po ng witness, hindi po, number 1 rule, you are not going to win or you cannot have an assurance that your case is strong if you only have 1 witness. Amen? Pag isa lamang po ang witness, mahina yung kaso. Amen? So para po tumatag yung kaso, kailangan po merong sumusuporta pa. And you know that it is also a Bible principle dahil sabi ng Biblia, that a truth shall be established out of the mouth of 2 or 3 witnesses. So para daw po maging matibay at tumayo ang katotohanan, ito raw po'y mapapatayo at mapapatibay pag merong 2 hanggang 3 na mga sasaksi. Amen. Kaya pansinin niyo po that this principle is being used in the natural. Pag pumipirma po kayo ng kontrata, every contract needed a witness. Naranasan niyo po pumirma ng kontrata, there must be a witness.
Amen? Para po mapatutuhanan that what you are agreeing with is true. Kasi it would be biased na wala pong witness dahil pwede pong ito ay gawa-gawa mo lang. Number 1, sa isa pong rule sa court of law, pagka po merong tinatawag na pag-aasuntuhan at ang saksi po'y kamag-anak mo, asawa mo, anak mo, o related sa'yo, medyo mahina-hina po yun. Why? Because if it is just your relative, there will always be biases. Na maaring posible na ang kanya sinasabi ay pabor sa'yo. Of course, given po yung fact na iyong kamag-anak. So, hindi ka po siyempre itutulak nito sa kapahamakan, kaya siya sumasaksi pabor sa'yo because he or she is a relative to you. Amen? So, makikita po natin yung brilliance ng approach din ng Panginoon when He prepared the book, the Bible. Sapagkat yung gospel, it will be benefiting for the integrity of the Lordship of Jesus Christ. So, kung ang magiging pong author nito at ang magiging pong tinatawag na mga sumulat at pagsasaksi ay galing lamang sa 12 na laging kasama ni Jesus, of course, there might be a color, magkakaroon ito ng kulay na siyempre, na-brainwash mo na yung mga taong yan. Siyempre, wala yang sasabihin iba, kundi laging pabor sa iyo. Of course, tao mo yan eh. But God was so brilliant when He prepared the gospel. Dahil Mark was an ordinary man, and Luke was a doctor. Amen? Kilala niyo po ba si Lucas? Luke was not an apostle. Ano po ang trabaho ni Lucas sa kanyang buhay nung siya'y nabubuhay sa ibabaw ng lupa? He was not part of the apostle of Christ, but he was a physician. Siya po isang doktor. At galing sa isang labi at pananaw ng isang doktor, pag binasa mo po ang Gospel of Luke, Luke written in his Gospel, many miracles that Jesus has done coming from a physician. Kaya mismong nagpapatotoo that Jesus is a healer, is a doctor, so it must be true. Dahil hindi mo pwedeng sasabihin po ng isang doktor na nagpapagaling si Jesus because it will be disadvantageous for him because he's expecting that as a doctor, ang tao po'y kanino dapat lumapit? Pag may sakit, sa kanya. Pero here comes a doctor testifying that Jesus is a miracle worker. Here is a doctor testifying that Jesus heals. Kaya buhay na buhay po yung integrity. Pinatututuhanan ni Lucas that Jesus is true. Amen? Kaya ito rin pong si Lucas ang ginamit ng Panginoon to write the book of Acts. Dahil simula nung sundan niya si Jesus, hindi po nagtapos ang kanyang pagsunod at pag-aaral kay Jesus. He even continued his study following the disciples of Christ. Kaya sabi po sa verse 1, let's now go to the book. Acts chapter 1 verse 1, the former treatise have I made. What does he mean by the former treatise that he made? Ano po yung tinutukoy ni Luke do sa pang-unat, pambungad na salita, the former treatise have I made. He was referring to the first writing that he does. What is the first writing na kanya pong ginawa? It is the Gospel of Luke. Tingnan po natin sandali para po ating maunawaan. Go to Luke chapter 1 verse 3. Samahan niyo po ako sa Luke chapter 1 verse 3. Ang sabi po dito sa Luke chapter 1, let's read. Ang sabi po sa verse 3, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto you in order most excellent Theophilus. So, sino po ang kanyang sinulatan ng Book of Luke o ng Gospel of Luke? Kanino po niya ipinadala yung Gospel of Luke nung matapos niya itong i-document at isulat? He sent it to the man, Theophilus. Amen? At kung papansinin po natin sa Book of Acts, watch this, ang sabi po sa Book of Acts, ano po ang sabi sa verse 1? Binalik po niya, sinama niya sa kanyang pagsulat na doon sa nauna niyang pagpapadala ng sulat kay Theophilus, the same recipient of the book of Acts is still the same man named Theophilus.
Theophilus. Amen? So, iisa pong tao yung tumanggap, parehas ng individual, yung pinagpadalahan ni Lucas ng kanya pong mga sulat, documentary about what he wrote. The man is named Theophilus. So what is the book of Acts? Ano po ba ang book of Acts? Pansinin po natin sa verse 1. Ano po ang kanyang intention sa kanyang tinatawag na pagsulat? It is written in verse 1. Let's read. Ang sabi po, of all that Jesus began both to do and teach. So ano po nilalaman ng mga sulat ni Lucas? Tungkol po ito sa pagtuturo ni Jesus, at hindi lamang laman ito yung kanyang mga katuruan, maging ang kanyang mga ginawa. Amen? At he did not stop studying the life of Jesus. He did not stop following the teaching and the work of Christ. Dahil ang sabi po ng verse 2, if you would just continue, ang sabi po sa talatang 2, he even followed the day in which he was taken. Sinundan din niya yung mga panahon at pagkakataon at tagpo nung si Jesus ay kinuha na bumalik saan? Sa langit. So meaning to say that when Jesus go up in heaven, it is not just a creation of a mind. It is real. And Luke is testifying that Jesus goes back to the Father in heaven. Amen. Hallelujah. Amen? So hindi po ito kwento lamang barbero, may nakakita talaga ng totohanan na si Jesus nga at ang nagpapatuloy hindi apostol, nakita niya mismo that Jesus is who He claims to be. Amen. Glory to God. Kaya sabi po rito, not only He stopped there, aside from He saw the ascension of Christ, ang sabi po niya, after that, matapos din daw pong bumalik na si Jesus sa langit, sa piling ng kanyang Ama, He, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom He had chosen. So nasaksiyan din po rito ni Lucas ang mga tagpo na sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu ay nangusap, nagbigay ng mga kautusan ng Panginoon. So there are 5 things that you can expect when you read the book of Acts. Narito po ang ilang mga 5 bagay, if you are interested in taking notes today. Ilang bagay na makakatagpo at mai-encounter po ninyo sa aklat ng mga gawa. The theologians call this an overview. Or sabi po ng ibang mga salita, it is the summary of the book of Acts. So ano-ano po ba ang ating makakaharap when we start reading and studying the book of Acts? Number 1, the book of Acts shows and holds the story of the post-resurrection ministry of Christ. Meaning to say, sa book of Acts, dito po natala yung ministeryong ginawa ni Jesus after He rose from the dead. Amen? So, ibig po lamang sabihin dito that the ministry of Jesus never stopped the moment He died. But after He was resurrected from the dead, He continued His ministry. Amen. Amen? So nagpatuloy pa po siya, meaning to say, the book of Acts holds the evidence and the story that Jesus really rose up from the dead. At ang nagpatotoo na siya po ay nabuhay mula sa mga patay, siya po'y nagpakita po sa mga tao at gumawa pa ng ministeryo. It's in the book of Acts. Amen. And number 2, the book of Acts also holds the story of the ascension of Christ. What do you mean the ascension? Ascension meaning to say, ito po ang naglalagay din, naglalaman ng detalye, full details, that Jesus went back to the Father in heaven. Amen? Ang sabi po dito sa verse, look at this. Ang sabi po dito sa verse 9, just follow me, Acts chapter 1. And when He had spoken these things, while they beheld, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. Ito na po yung kinukuha na ang Panginoong Jesus. And while, sabi sa verse 10, habang those people that witnessed the ascension looked steadfastly, sabi ng verse 10, towards heaven as He went up, behold, 2 men, believed to be angels of God,
stood by them. Who's the them? The people that watched Jesus go up in white apparel. Verse 11, which also said, ano po sabi ng anghel sa mga taong nakatingin kay Jesus habang umapasok at umaakyat patungo ng langit, what did the angel said? Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? Watch this. The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. So ano po sabi, explaining to say, when Jesus goes back to heaven, He did not come back to God in the Spirit, He come in the flesh. Kaya nga sabi ng Biblia, kung si Jesus ay umakyat ng langit, ang lahat din ng mga mananampalataya na katulad niya, kung paano umakyat si Jesus ay aakyat din ng langit, and glory to God. Dahil yan ang ating pag-asa. One day, we will go and experience like what Jesus has done. Amen? Kaya the Book of Acts, ang Book of Acts po ay naroon ng kwento tungkol sa pag-akyat ng Panginoong Jesucristo saan? Sa langit. Number 3. The Book of Acts also tells us the story, the evidence that the Holy Spirit descend on the apostles and the believers and act on their behalf. So, ikatlo pong tala na nasa Book of Acts ay ang pagbaba ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya at pagkilos at paggawa sa buhay ng mga mananampalataya. Number 4. We also witness the history of the gospel. Sa Book of Acts, natala din po ang history na kung saan ay nagsimula ang pangangaral ng Ebanghelyo. I would like to correct the idea that there had been a theory, a lesson na inilalagay sa isipan po ng tao that Christianity started in Rome. Meron po kasing mga aral na kumakalat na itinuturo sa tao na ang pananampalatayang Kristyanismo ay nagsimula daw po sa Roma. Nais ko rin pong unawain ninyo at nais kong marinig ninyo ngayong oras at sandali ito. Religion is not ordained by God. Religion is man-made. Ang relihiyon ay gawa po ng tao. Religion is defined as this. Religion is man's attempt to reach God. But Christianity is God's attempt to reach man. Ang relihiyon po ay pagtatangka ng tao para abutin ng Diyos. Kaya you would see in religion will teach you to do this and to do that para abutin ka ng Diyos. But Christianity is different. True Christianity teaches that it's nothing to do about your works. It has nothing to do about what you've done para kakalugdan ng Diyos. It's all about your faith in Jesus. Hindi dahil sa iyong ginawa, hindi dahil sa iyong mabubuting gawa, kaya ka kinalugdan ng Diyos. Dahil kay Jesus, kaya ka kinalugdan ng Diyos. Amen! Pero ang relihiyon, ano ituturo sa iyo? Kailangan mahaba ang buhok. Kailangan ang paa hindi nakikita. Bawal ang hikaw. Hello? That's religion. It's man's attempt to reach God. Kailangan gawin mo ito para matuwa ang Diyos. But Christianity never taught that theory in theology. Dahil ang sabi po ng Kristyanismo, you are not saved by works. You are only saved by grace through faith in Christ. Hello? I like what Brother Hagin once said in one of his teaching. Sabi ni Brother Hagin one time, sabi niya ganito, pag binigyan ka daw ng pagkakataon ng Diyos sa langit, at makausap ka niya, papasok ka sa pintuan ng langit patungo sa kanyang kaharian, at pinigil ka sa pintuan at tinanong ka ng Panginoon, at ang tanong ay ganito, huminto ka muna dyan, bata. At ikaw naman daw ay mapapahinto dahil hindi ka makakapasok dahil inawat ka ng Diyos mismo. At tatanungin ka ng Diyos ng ganitong katanungan, give me a valid reason why would I allow you to enter my kingdom. Bigyan mo nga ako ng matibay at mabigat na rason at dahilan bakit naman kita papapasukin sa aking kaharian. Pag ang sinabi mo raw sa Diyos ay ganito, God, napakabuti ko pong tao nung ako'y nasa ibabaw ng lupa. Mabuti po akong asawa. Hindi naman po ako gumagawa ng mga mabibigat na kasalanan. Tumutulong ako sa mahihirap.
Hindi naman po ako napakasamang lubos. Hindi naman po halang ang aking kaluluwa. Napakabait ko po. At sabi niya, there is a big chance that you will be denied entry. Hindi ka papapasukin pag ganun ang dahilan. Pero pag ang dahilan mo, pag tinanong ka, bigyan mo ako ng matibay at mabigat na dahilan, bakit kita papapasukin? At pag sinabi mo daw sa Diyos, wala po akong mabubuting gawa na pwede ko sabihin sa iyo. Pero Panginoon, isa lamang po at ito ang nais ko ipaabot sa iyo. I believe in your Son, Jesus Christ. I believe that He died for my sin. I believe that He washes me from all my iniquity and unrighteousness in my life. Pag yun po sinabi mo sa Diyos that you believe and trust in His Son, ang sasabihin daw sa iyo ng Ama, well done! Enter into the kingdom because you did not earn your salvation. You did not earn righteousness. You put your trust on my Son, Jesus, on the cross. Eh, napakahalaga po na ito'y ating maunawaan. Kaya napakahalaga na itong bagay na ito ay ating maintindihan. Kaya the book of Acts, the story of the book of Acts holds the history that the gospel started in Jerusalem. Hindi po ito nagsimula saan? Sa Roma. Amen? Just like what the deception, the lies is being propagated and being taught. Na ang Kristyanismo daw po yung nagsimula sa Roma. No. Christianity did not start in Rome. Christianity started in Israel. Amen. Amen. Saan po nagsimula ang Kristyanismo? Sa Israel. Because Jesus was the founder of it. Si Jesus po nagtayo ng Kristyanismo. Hindi po si Pedro, hindi po si Pablo. They were just followers and members. Amen. Pero sino po nagsimula talaga ng Kristyanismo? Si Jesus. So Christianity is all about Jesus. Amen? Kaya nga po, ang tunay na mensahe ng Kristyanismo, it was never centered on the saints. It has nothing to do with the saints. The true Christian message is always centered on one thing, and that one thing is Jesus. Amen? Hindi po santo ang itinataas, hindi po kung sino-sinong tao. Ang tunay na Kristyanismo, isa lamang po ang bida, si Jesus. Amen? Amen? Because Jesus is the message of Christianity. Amen. And it's nothing to do with anybody. Si Jesus po ang mensahe ng Kristyanismo. Kaya number 5, number 4 kanina, the book of Acts tells us that the origin or the history of the gospel starts in Jerusalem. At sinabi po ng Panginoon, it was being caught here, it was being written down sa book of Acts. Di mo ba? Ang sabi po sa verse 8 ng Acts chapter 1, Jesus said to His disciples during those times, ano po sabi ng Panginoon? You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses. Saan po magsisimula ang Kristyanismo? It will start in Jerusalem. Where is Jerusalem? Jerusalem is in Israel. At matapos po na may pangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa Jerusalem, saan daw po ang kasunod? You will go now to the next town. It is called Judea. And after you have finished Judea, you go to the next town. You go to Samaria. And after you go and win those nations that is around Jerusalem, then you go to the uttermost parts of the earth. At medyo ito po ay kinuha ng ibang mga preachers at mga ngaral. I don't believe that it is true, but somehow, meron pong laman at meron pong kaugnayan yung kanilang sinasabi. Dahil sabi po ng ilang mga ngaral, but theologically, there's no basis. Pero dahil pinagbabasihan nila ito, ang sabi nila, this is the concept as a Christian. Ang unang-unang misyon mo bilang Kristiyano ay ang iyong mismong pamilya. Matapos na maligtas mo lang iyong pamilya, kasunod mo raw ay ang iyong mga mahal sa buhay. Pinsan. Matapos na may patutuo mo na si Kristo sa mga mahal mo sa buhay, kasunod ay mga kaibigan ka, mga katrabaho mo, ang iyong iligtas para kay Kristo. At pag natapos ka na sa tatlong ito, uttermost part of the earth, saka ka mag-abroad. Pero marami daw Kristiyano, gusto ko agad ay ibang tao, pero yung kanilang pamilya ayaw nilang dalhan ng Ebanghelyo, tumingin ka sa iyong katabi, ikaw ba yun? Hello? Ang wini-win ay kapitbahay ka agad. Bago mo i-win ang kapitbahay, nanay muna, tatay muna. Amen. Amen? Parang ganito po yan. You don't have a license
to speak about your faith if you don't win your family. Dahil ang unang-una pong dapat makinabang sa iyong patotoo ay ang mismo muna nasa iyong tahanan. Dahil pag sa loob ng iyong tahanan, they never believe in your faith. Amen? Bakit ka nag-i-expect na ang kapitbahay may paniniwalaan ka? Mismo pamilya mo'y kilala ang iyong laman, ang iyong kalooban. And the truth of the matter is, napakadali mo magpatotoo sa hindi ka kilala. Amen. Pero pag nagsalita ka sa nanay mo at tatay mo, na alam ang kaligaw ng iyong bituka ay napakahirap. Sasabihan mo ako dyan, aaralan mo ako dyan, kilala kita. Hello? Kaya nga sabi ng Panginoon, isa lamang sa pamilya, maligtas buong pamilya, ililigtas ko. I was imagining of that verse before. It's actually in the book of Acts also. Sabi ko, paano maliligtas ang buong pamilya pag isa lang ang naligtas? Ito pala yung konsepto. Dahil sa pamamagitan ng buhay mo, na nagpapatotoong binago ka ni Kristo, ang mga kapamilya mo, nakilala ka na napakasama mong tao, the moment that they see the change in you, they will come to know your Jesus. Pag nakita ng iyong nanay, ng iyong tatay na nagbago ka nga, pero paano naman makakaakit ang iyong nanay? Inuutusan ka lang maghugas, padabog ka pa. Tapos hihayin mo nanay mo sa Panginoon, yan ba natututunan mo sa church? They will never follow you because they will always be watching your testimony. Amen? Kasabihin mo sa iyong asawa, hindi ka punta tayo sa simbahan, maganda ron. Pero pag uwi mo sa bahay, salpakan ka ng bungangera, salpakan ka ng ingay ang daldal at mga masamang salita lumalabas sa iyo. Ano, iisipin ng iyong asawa? Yan pala na akong buha sa church. Hello? Kaya kanina, sa unang ating service po kanina umaga, I made this statement and I like to repeat it this afternoon. Sabi ni David Jeremiah, if you really want to know the Christian, don't just follow him in church. Huwag mo lamang siyang kilalanin sa loob ng simbahan. Gusto mo makilala ang isang Kristiyano, sundan mo siya sa kanilang bahay. Dahil doon mo makikilala kung anong uri ng tao ang iyong kinakaharap. Dahil sa simbahan, madali pong umakto na banal. Pero paglabas sa apat na sulok na ito, doon magkakabukingan kung anong uri tao meron nga talaga itong tao ito. Everything will reflect back when you are at home. Hello? Amen? Kaya po the Book of Acts holds the story that the Christianity started in where? Saan po nagsimula? Sa Jerusalem. And lastly, and sabi po sa number 5, that the history of the apostles and the first missionary was also in the book of Acts. So ito po yung overview ng aklat na ito, na dito rin naitala kung ano po ang mga ginawa ng mga apostol after na si Jesus ay umalis na at bumalik na sa kanyang Ama. At yung mga simulain kung paano po nag-start ang Ebanghelyo. Amen? And I would like also to tell you why the book of Acts is interesting. Because ang book of Acts may makikita po natin that this faith is founded by blood. There are so many martyrs. There are so many people that offer their lives para lamang po makarating ang Ebanghelyo. Kaya nakalulungkot po pag ang isang Kristiyano ay walang pagmamahal sa gospel. Somebody or many people died just to preserve this message. Kaya ang ating pong Kristyanismo, ang ating pananampalataya, pinuhunanan po ito ng buhay. Kaya ang dapat po natin pagtanaw at pagbabalik ng utang na loob, hindi na tayo kailangang mamatay pa kung kinakailangan dahil natapos na yung panahon yun. Pero kailangan na lamang po natin gawin ay ating pong pagbutihin, pagsikapang lalong palaganapin at paunlarin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ko po alam kung kailangan, kung panahon ito'y magbubuhis pa rin ang buhay. Ang tanong ko rin po sa aking sarili, ako kaya'y nangangaral pa rin. Ano kaya kung tayo nasa panahon ng Book of Acts na pag nalaman na tayo nagtitipon sa 3rd floor, sa ibabaw ng Mercury Drug Building, may mga pupuntang sundalo rito at mamaya tayo pagpapapatayin, kayo kaya ay naririto pa rin? Ha? Hello? Ikaw kaya mag-praise the Lord pa rin? Ikaw kaya makaawit pa ng alive, alive, alive forevermore? My Jesus is
patay ka na. Will you still be a Christian? Kaya nais ko po ipaunawa sa inyo na nung panahon po ito, those were the time that Christianity was being started. Kaya po Christianity is a faith founded by blood. Hello? Amen. Marami pong nagbuwis ng buhay para lamang po makarating sa atin ang ebanghelyo at mabuting balita. Praise God, hindi na natin ito kailangan danasin ngayon. Ang kailangan na lamang po natin gawin ay pag-alamin ito. Atin po itong palaganapin at pag-usayin ang pagdadala ng ebanghelyo. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. So yan po ang summary, ang overview ng Book of Acts, pero atin pong himay-himayin. Dahil habang akin po itong inag-aaralan at aking tinitingnan, there's also one thing na pwede po natin pakinabangan sa teksto ngayong pong hapong ito. Because if you go to Acts chapter 1, verse 5, samahan niyo po ako sa verse 5. And I found out that this is one of the qualities and traits or trait that a Christian must develop in his life. Samahan niyo po ako sa Acts 1:5. Ang sabi po sa verse 5, for John truly baptized with water. Sino po yung John na tinutukoy po dito? He's John the Baptist. Ang sabi po sa verse 5, but you, ang sabi po dito, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Amen? Ngunit ang sabi po dito ng salita ng Diyos, ngunit ikayo ay mababautismuhan sa pamamagitan ng alin ng banal na Espiritu. Hindi na nalalayo at nagtatagal ang panahon. But there is a key word here that I would like to put it in a very simple way, very simple word. The word here is the word wait. So yung salita pong yun ay ang salitang mag-intay. Isa po sa problema ng maraming Kristiyano na katulad natin ay yung mag-intay. Kayo po ba'y naniniwala that it is not easy to wait? Amen? Because waiting will also develop your patience. Pasensya. Pero pag kayo po'y nasanay na marunong maghintay, it is really helpful. You know, personally, I have a small patience when it comes to waiting. And I'm starting to learn. Kahapon, I feel proud of myself. Dahil ako po ay in-appreciate ng aking may bahay. Amen? Hindi naman po ngayon lang. Sabi ng misis ko sa akin, alam mo ma, natutuwa ako, first time in my life. At sabi ko, ano kaya sasabihin nito? Na sinamahan mo ako sa parlor ng kahit napakahabang oras. And I said, I did that? Sa sarili ko lang, hindi ko rin maunawa. Nagawa ko nga pala kahapon, ang tagal nun ha. Hello? I think 5 hours ako po'y nasa parlor. Hello? Hindi mo po siguro sasama ng ba't ko ito incident. Pero, doon ko po nakita, the Lord is dealing with my patience. Hello? Amen? Because if you want to be successful in life as a Christian, you must develop the art of waiting. Because every promises of God will always involve waiting. Lahat ng pangako po ng Diyos ay may kasamang pag-iintay. Kaya kung gusto mo maranasan ang pangako ng Diyos, masanay kang matutong nag-iintay. Hello? Dahil pag nasanay ka na nag-iintay, nagiging kang pasensyoso, and patience is also, the Bible calls it as a virtue. Why is it that the Bible calls patience as a virtue? Virtue means power. Because not every human being has that power of patience. Hindi po lahat ng tayo pasensyoso. Marami pong tao ngayon mainitin ang ulo. Hello? Kaya anong ibig po sabihin ng patience? I look at it as this way. Patience is this, emotion under control. Hello? Dahil pag hindi mo po kontrolado ang emosyon, your emotion will control you, and your emotion control
told you it's dangerous. And that is what you call the devil's playground. Alin ang pinaglalaroan ng demonyo sa buhay ng tao? Their emotion. Doon ka kaya niya paglalaroan? Di ka ba naaawa sa sarili mo? Di ka ba naaabak? Inapi ka nila? Hindi ka nila isinahali? And the devil is playing at you. And that's the devil's playground. Kaya if you manage to take control of our emotion, the devil will have no power over you. Amen? So ano po ang patience? Emotion under control. Kaya attitude po natin bilang Kristiyano, God is developing us in the art of waiting. Sabihin nga po natin, waiting. Kaya napakahalaga po na ma-develop sa atin because the promises of God will always go to the process of waiting. Hindi po ito namamadali. Ang napakaganda po sa Diyos, na akin pong natutunan throughout the years of my walk in God, God is a God of season. Hindi mo siya makauna sa panahon. Gagawin po ng isang bagay ayon sa kanyang panahon. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes, in His time, He makes all things beautiful. Hindi po kasi sa panahon mo yun eh. Hindi ibig sabihin na sinabi ng Diyos sa pagpapalain ka at hindi pa dumarating, hindi mangyayari. It will come. But you have to wait. Amen? Kaya ang isang bagay na narin dito sa Book of Acts, God put them into waiting. Kaya sabi po ng Panginoon sa mga apostol, sa mga alagad, hindi muna kayo lalabas. Hindi muna kayo kakalat. Hindi muna kayo mag-evangelism. Hindi muna kayo magpapatotoo tungkol kay Jesus. But first, you have to wait. Amen? Wait for what? Wait until the Holy Ghost has come upon you. Amen? Amen? Dahil dito pinauunawa ng Panginoon, because without the Holy Ghost, ano po sabi sa talatang 8, and I will also build on the message, on this message this afternoon, the Holy Ghost is power. So without the Holy Spirit in your life, then your life is powerless. Kaya pansinin niyo po, maraming mananampalataya, they're acting like they don't have power. They're acting like they're weak. Why? Because the power of the Holy Ghost is not being activated. Kaya ang banal na Espiritu po'y kapangyarihan. Sabihin nga po natin, power. Power. Without the Holy Spirit, there is no power. Kung wala po ang banal na Espiritu, wala po ang kapangyarihan. Kaya sabi po rito sa verse 8, and I would like you to underline if you have your Bible. So sabi po sa verse 8, but you shall receive power. Kailan po mararamdaman at mararanasan makakamtan ng kapangyarihan? After that the Holy Ghost had come upon you. Kailan mo po mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Sa sandali na dumating na ang kapangyarihan ng alin? Ng banal na Espiritu. Pero bago po dumating ang kapangyarihan ito, there is one key na ipinakita po rito. You must wait. So in every concept sa buhay po natin, sabi ko, bakit kaya hindi pa dumating ang mga malalaki nating inaasahan? You must wait. Amen? You must wait. Sabihin mo nga sa iyong katabi, maghintay ka lang. Hello? Alam niyo po, yung pinakamahirap talaga maghintay. Nung tayo po yung lumabas ng Metropolis Star Mall, napunta po tayo sa tahanan, pamilya po ng mga Hilario, nila Ate Carmen. We have been there for almost 1 or 2 months. 1 month. Alam niyo is na makahanap na ng church. Amen? Nagmamadali po ako maghanap ng simbahan because I realize and I see it in my own life that waiting is not an easy job. Amen? Hindi po madali. Pero kailangan mo magtiwala sa Diyos that He has a good and the best place for His church because it is not your church anyway. Amen? Di ba po ito sa akin eh. Dito po sa Kanya. Kaya intayin mo lamang ang Diyos. At pag naintay mo ang Diyos, makikita mo napakaganda ng Kanyang gawa. Amen. Amen. Kaya if you look around our churches, it's not really that big, but it's for me. Ewan ko po sa akin personal, I really feel home here. Amen.
Amen. Sa punot na doon po, madalas po I like going back here. Amen. May mga panahon nga na hindi na ninyo alam, Tuesday, I came here just to stay here, just to clean, pati banyo nililinis, ano po. Ewan ko po, there's this attachment that I feel home here. Amen. Kahit walang tao, sarap tumambay, sarap mag-isa. Like you're into something pag naririto ka. And this is the product of waiting. Amen. Kaya nga po, iiwan ko ngayong hapon ito sa inyo and we will continue next Sunday. Isa po sa produkto na dinidevelop sa atin ng Diyos that we can learn in the book of Acts is a product of waiting. Because the product of waiting will always involve patience. Dahil pag natuto ka na pong maghintay, isa lamang pong ibig sabihin niya, mapapasensyoso ka na. Tapigin mo yung katabi. Pag magaling ka na maghintay, ang ganda na ng patience mo. And now, that's a picture. Mamaya testingin ko asawa ko, makikita kami sa kanto. 30 minutes siyang maghihintay. Tingnan ko kung magalit, murahin ako. Amen. Praise God. Amen. But waiting will always produce patience. Amen. Kaya nga po, if you're waiting for God's promises to come into your life, God will first deal with your patience. And how to deal with your patience, He will bring you into the waiting time of your life. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang tumayo at tayo po ay manalangin. Nawa po kayo may natutunan sa ating second service. Amen? So purihin po ang Panginoon. Let us pray. Maghawak-hawak po tayo ng kamay kung kaya mong abutin ang iyong katabi ngayong oras at sandaling ito. Hawak-hawak po tayo ng kamay. If you can reach somebody next to you, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa tanghaling ito na kami po ay dinala mo sa second service ng gawain sa lugar na ito. Salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa bawat isa na kami po ay makabahagi sa pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Nawa po mga mensahe na aming napakinggan ay magamit po namin sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. So,